Blessed Thursday evening, Team Focus! Yan, Oy, hello. magandang gabi sa inyo lahat, and it is time once again for us to be a part of your favorite evening program. This is Team Focus Staying Alive, at salamat sa Panginoon na tayo nagkasama-sama muli. And just share the link, tag the names of your friends and relatives, and let's do this. We are live. What happened? It's patay-patay. So, ba't yung isa? Magandang gabi ulit sa lahat, and it's time once again for us na tayo po ay magkasama-sama, especially sa lahat ng mga Team Focus na nandiyan dyan ngayon. It's July 9, 2026, at salamat sa Panginoon na nagkasama-sama tayo. Again, magandang gabi sa inyo lahat. Medyo grabe yung hatak nung panahon, no? Hindi, parang ewan. Yan, again, magandang gabi ulit, and shoutout sa inyo lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yeah! At ganoon din po sa lahat ng ating north, south, east, and west corners of our church. Shoutout sa inyo, of course, in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, Team Focus Staying Alive. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Hill, at sa mga kasamahan nyo po dyan sa ating pong branch, no? And also, muntik na masakop yung hanggang team prep na na studio, no. Nahiya pa sila, sana sinakop na lang nila doon sa camera natin. Yan, so again, magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran natin. Sir Dominic! Amen, magandang gabi. Na. Mamatay. Magandang gabi, Team Focus. And welcome sa another episode ng Staying Alive. I hope kayo ay excited. Shoutout nga pala, unang-una sa lahat, sa mga young people namin dyan sa aming area, sa Tribe of God, mga OMGs. I hope you're watching. Mag-join kayo. Okay, mag-join kayo sa Google Meet link, and sa mga sinenda ko ng link sa Facebook Live. Jan Debs, Trixie, and kay Joy, I hope you're watching. And kay Mami, alam ko si Mami nanonood. Yan lang po, maraming salamat. JJ. Ayan, good evening po, Team Focus. At syempre, shoutout ko na po ang aming area, West Bank Family, at ang aming area leader na si Sir Noel Gumabay. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. At syempre sa aking grupo, ang Mighty Gideons. Ayan, yung 17 and 18 na boys. Alam kong marami na nakita sa inyo ng link na sinend ko, kaya manood na kayo. Yan, para matuto tayo. At syempre sa lahat ng Team Focus na nanonood, I hope that you're enjoying tonight, at sit back, relax as we discuss another lesson sa Staying Alive. Amen. Sir, ma'am. To my one and only, Mami Shobe, Yeah. and ganoon din kay Baby LG na nandito. Yan. Yan, shoutout sa iyo, LG. Busy. Hindi, busy siya. Gusto niyang tanggalin yung ulo ng usa. In-install niya yung aircon. Up. Magandang gabi sa inyo. At ganun din sa syempre, kanina nakita ko ngayon ko lang yung yung BIGGC. Hinahanap ko si Pastor doon sa live sa Ramos.
Itingnan ko. Victoria. Oo nga pala, sabi ko, saan simbahan tong sinindi ko yung Toto? Oo nga pala, Victoria nga pala. Nasa Victoria nga pala siya, no? So, again, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran nating sumusubaybay ngayon. And of course, we're still on the topic, unshaken. Yan. At ako'y naniniwala na ang ating topic na unshaken ay magpapashake sa ating ngayong gabi na ito. At nakikita natin dyan yung ating lesson mula sa Acts chapter number 20, verse number 24. Alam nyo, napakagandang theme talaga ito. Sabi ko nga, Sir Dominic, Brother Jay, nung nakaraan sa ating lesson na unshaken, maraming paraan ang mundo na ito para i-shake, no? At kapag ang isang Kristiyanong kabataan ay nagpaalog naman sa mundo na ito, hindi hamak na madidisorient siya. Alam mo, Sir Dominic, kanina, ganda ng topic. Ewan ko kung ilan sa Team Focus ang nakapakinig. I understand May klase. na may klase kayo, but I would like to encourage, no, sa lahat ng mga Team Focus, no, I would like to encourage that if you can, no, just watch the replay of the Baptist Lunch kanina. Ang ganda ng topic natin sa Baptist Lunch kanina at patungkol yan sa salita ng Diyos, ano ang pwede. And sabi ko nga, isa sa mga topic natin kanina, Sir Dominic, lesson natin kanina, ay patungkol doon sa pag-take ng ground mo bilang isang Kristiyanong kabataan na take your ground by the Word of God. Kumbaga, kung merong, kasi kapag, if you learn how to take your ground, you will stand on it. Amen. Di ba? Kumbaga, claim mo yan. Yan yung pag sinabi nating ground, yan yung pinapaniwalaan mo, yan yung kinakatayuan mo. So, do not let someone to take your ground. Dahil kapag pinahintulutan mo na may kumuha niyan sa'yo at merong ibang makinabang niyan, sigurado, later on, the ground will not be yours anymore. Yes, sir. At isa sa mga pinakamahirap na bahagi is yung mawalan ka ng tinatapakan. Amen. 'Di ba? Yan ang pinakadelikadong parte sa lahat. Kaya nga sa lahat ng mga young people na nandito, yan ang ginagawa ng Diablo ngayon sa inyo, no? Lalo na sa inyo, sa edad ninyo. Kasi tingnan niyo, Team Focus. Sabi nga, hindi tayo naglalaro dito. We're not playing games here. At your young age, sooner or later, iilan na sa inyo ngayon ang nasa team preparation na. From Team Focus, nasa team preparation na kayo. Okay. Di ba? Ilan sa inyo ngayon ang yung iba hindi na makapag-antay kaya ayaw nang tumungtong ng team prep. Inunahan nyo na yung mga team prep. Di ba? Burst. Yan. So, anyways, di ba? Ilan sa inyo ganyan. Pero alam nyo ba, we're not playing, kidding aside, we're not playing games here, Team Focus. Amen. Isipin ninyo kung ngayon pa lang kaya na kayong alugin ng Diablo. 'Di ba? Pagtungtong nyo ng team preparation, alug na kayo. Yes, sir. At kapag alug na kayo na kayo ay nasa team preparation status ninyo, how come na makakapagsabi kayo that you can start a godly family? Malabo na yun. Amen. Malabo na yun. Bakit? It's because you have been shaken by the world already. And sabi ko nga, isa sa mga, ano lang naman yan, Sir Dominic, is disorientation eh. Kumbaga, lalo na dito, alam nyo ba, young people, you've got to be thankful. Kasi, pagdating sa bagay na ito, di ba, Sir Dom, Brother Jay, pagdating sa bagay na ito, kumbaga, oriented na masyado ang mga kabataan dito sa atin eh. Kumbaga, lahat, from planning na, okay, gantong edad, dapat ito ang mangyayari sa'yo, ito yung papatunguhan mo at this age of yours. Diba? Kumbaga, oriented na eh. Kaya nga ang Diablo, gigil na i-disorient ka. Yes, sir. Gigil yan. Ngayon, yan lang naman yung trabaho, di ba? Para ma-disorient. Naalala ko to si Dominic. Si Dominic, nung bata kami, pikunin to eh. No? Kaya nga tuwa kami asarin to. Kasi hindi ka titigilan nito, hahabulin ka nito eh. Oo,
habulin ka yan. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpapahabol dito. Hindi ka nito, pag nahabol ka nito, hindi ka niya susuntukin, hindi ka niya sasaktan. Hahawakan ka niya sa magkabilang braso, ang gagawin niya sa'yo, aalugin ka niya. Oh yeah, I'm telling you, hindi naman nananakit to eh. Oh, as in talagang nang aalog. Oh, aalugin niya yan. Talagang hanggang sa mangako ka sa kanya na hindi mo na siya aasarin. Ganun lang naman gagawin yan. Kaya nga, mas mahirap din yung ganun. Oh, di ba? Kaya makikita mo, kasi alam mo kung bakit. Pag na ganun ka na, wala ka na, disoriented ka na. Di ba? You're so, parang lahat na ng iniisip mo, wala na, litong-lito ka. Sige nga, alugin kita ngayon, tapos sabihin mo mag-isip ka na matino. Oh, baka ultimo 1+1, di mo masagot pag inalog kita eh. Oh, di ba? Yung mga ganung bagay ba? Bakit? It's because of disorientation. Yeah. Yun lang naman, Sir Dominic, ang gusto mangyari ng mundo eh. Amen. Disorientation. Ano masabi mo dun, Sir Dominic, when it comes to being disoriented? Sa totoo lang, sir, pag sinabing disoriented, ang nasa isip ko kagad yung yung nalilito. Tapos yung ang nasa isip ko kagad yung paningin mo eh. Disoriented. Malabo kagad yung nakikita mo sa harapan mo. Hindi mo sure kung, kunyari, ang naisip ko kagad, flashbang eh. Oo. Flashbang. Pag binato ka ng flashbang, hindi naman deadly yung flashbang eh. Hindi deadly yung flashbang, pero pag sumabog na sa harap mo yon, yung kalaban na nasa harap mo, hindi mo na makita. Yeah, actually, diba, pinapanood yun si Honda eh. Yeah. Pag bumabato sila ng flashbang, nabibitawan talaga yung, di ba, yung Kung ano kung ano yung hawak mo, mabibitawan mo eh. Talagang, ang mahirap nga yan, Jay, hindi mo alam kung saan ka hawak. Yeah. Kung sa tenga o sa mata. Oh. Yes, sir. Kasi nakakasilaw na, nakakabingi pa. Oo, kasi wala eh. Hindi mo alam eh kung saan ka hawak eh. Oh, yan yan actually ang tama yung sinasabi ni Sir Dominic. Yan yung pinaka-goal ng Go ahead, Sir Dominic, tuloy mo. Okay. Team focus, yun eh. Pagdating dyan sa ganyang bagay, kaya ang nangyayari, sir, okay lang ba, sir, i-diretso ko sa Sige, go on. Sige, sir. Okay, pag total sinabi na ni Sir Maki, disoriented. Maraming team focus ngayon. Pag hindi na nila nakikita yung nasa harapan nila, tapos sabi ko nga kanina, di na nila nakikita yung kalaban nila, ang pumapasok agad na hindi napapansin ng maraming team focus, or napapansin na rin, ay fear. Fear. Kaya marami sa atin, sinabi nyo kanina, Sir Maki, yung pag-alog sa atin ng mundo, hindi natin napapansin, natatakot na tayo. So, nakokontrol tayo ng ating fear. Yan, team focus. Kaya, kung papansinin nyo yung verse, diba? Doon sa verse natin, but none of these things move me. Napaka-powerful statement yun, team focus. None of these things move me. Kung papansinin nyo, kung babasahin nyo ng maigi at iisipin nyo ng maigi yung sinabi ni Apostle Paul, ang sinabi dyan ni Apostle Paul, wala siyang sinabi na dito sa Kristiyanong buhay na to, wala kang haharapin na problema. Hindi sinabi yan ni Apostle Paul. Hindi sinabi ni Apostle Paul, hindi ka makakaranas ng failure. Hindi niya sinabi yan. Hindi ka makakaranas ng tribulations, ng expectations, grabing expectations. Hindi ka makakaranas yan. Hindi sinabi ni Apostle Paul yan. Ang sinabi ni Apostle Paul, but none of these things move me. Try to imagine that in focus. So imagine mo, sinabi ni Apostle Paul, kahit mabatuhan siya I'm not saying na meron ng flashbang ng panahon nila, for the sake lang na ating pinag-usapan kanina. Kahit siguro na mabatuhan siya ng flashbang, ine-expect niya na yun. Kasi bakit? Kasi yun na yung pamamaraan ng dyablo, ng mundo, para magkaroon siya, mayanig siya. Ma-disorient siya, at dahil sa ma-disorient siya, meron na siyang fear, at dahil sa fear niya, hindi niya nagagawin yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. So imagine niyo yung focus. Sayang eh. Marami sa atin nagpapadala sa ating fear. Marami na sa inyo, di ba? Marami sa mga team focus ngayon, kahit mga team prep. Alam niyo yung tama. Alam niyo yung mga bagay na dapat yung gawin. Yung tama, di ba? Hindi yung may tama ka, ha? Tama. You know the things that are right in the sight of God. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Bunga ng iyong takot.
For example na lang, yung bagong ministry na binuksan ni Pastor, yung mga CSI, Yes. Christian Students Impact, College Student Impact. O, diba? Takot ka na masyaran yung classmate mo. Diba? Bakit ka takot? Kasi baka matawanan ka. Tawagin ka sa klase mo na, uy, si Pastora. Amen, Alex. Tatawagin ka na tatawagin ka na, uy, may narinig ako noon tinawag siyang si attorney. Si attorney. Kakantsawan ka. Kaya ngayon, ayaw mo nung kantsaw, ayaw mo nung asar, ayaw mo na ma-isolate ka sa klase. Bakit? Alam mo naman na tama yung gagawin mo. Bakit ayaw mong gawin? Because of fear. Diba? Ayaw mo na rin. Balik natin sa mga mabababang sa mababaw, hindi mababa, mababaw na para maunawaan niyo may mga team focus na alam nilang may kasalanan sila sa magulang nila. Ayaw niyong mag-sorry. Bakit? Ayaw dahil sa pride mo na rin, dahil na rin sa takot mo. Sabi nga, takot mo. Pero alam mong tama na mag-sorry sa magulang. Pero bakit ayaw mong gawin? Takot mo. Dahil sa takot mo. And meron din, may mga, may kakilala akong ganito. Okay? Ayaw niyang magparamdam sa church. Samantalang dati niya pang pinagpipray. Gusto niya mag-involve sa Sunday school. Gusto niya makapag-involve sa ministries. Gusto niya makapag-involve sa mga iba't ibang gawain sa simbahan. Pero hindi siya makapag-involve kasi ang naririnig niya sa isip niya, you're not good enough. Bakit ganun ang nasa isip niya? It's because of fear. So imagine niyo yung team focus. Yan ang isa sa mga bagay na ginagamit ng mundo para alugin ka sa Kristiyanong buhay mo. Tinanggal ka na papalayo sa will ng Diyos at ang nangyari sa iyo ngayon dahil sa takot mo, hindi mo na ginagawa yung kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo, team focus, gusto ko lang basahin yung sinulat ko, Sabi, fear has a way of making us believe that obedience is more dangerous than disobedience. Yeah. Imagine niyo yung team focus. Alam naman natin na tama ang sumunod sa Diyos. Pero dahil sa takot natin, naggalaw na tayo, nayanig, naalog na tayo ng takot natin, ng mundo, na ayaw na nating sumunod sa Diyos. That's right. Tama naman Tama naman yung ginagawa mo Alam niyo, napakaganda ng privilege yun Biruin mo, team focus, sa mga nasa CSI, magpipray ka, maglilid ka ng prayer. Yeah. Kahit hindi ikaw yung class president, in a way, you are already the class president. Yeah. In a way. I'm not saying that you are Kasi the you class. represent the best. Yes. Di ba? You are the face of your Yeah. class. Yeah. Wow. That's a privilege, team focus. And I'm not saying na magyabang ka, team focus. I'm saying, biruin mo, anak ng Diyos, ang face ng klase nyo. Yeah, that's right. And why are you afraid of that? Amen. Di ba? Sayang Di ba? Takot. I'm not saying na hindi nag-exist yung takot nyo, team focus May mga kabataan na takot sa failure. Takot sa rejection. Yan ang ayaw ng kabataan. Ma-reject ng kaklase. Ma-reject ng teacher. Di ba? Ayaw nila, maraming kabataan na takot na ma-left behind. Mapag-iwanan. Maraming kabataan na ayaw maging successful sa kanilang school, sa kanilang career. Mga team prep, takot sa kanilang takot para sa kanilang sarili na hindi nila maabot yung hinahangad nila sa kanilang career, sa kanilang klase. Pero 'di ba, ang dami niyo lang naririnig na nagte-testimony. 'Di ba? Ultimong teacher nila. Amen, Alex, ikaw yung nag-testimony. Okay? Ibaruin mo, teacher pa nila na teacher sa Catholic school, nagpapasalamat sa kanila dahil pinag-pray sila. Can you imagine that, team focus? It is because they obeyed God, God's will in their life. Hindi sila nagpaalog sa mundo. Hindi sila nagpayanig sa kanilang takot. And imagine niyo yung team focus. Kung magpapanatili ka na manatiling naaalog, nayayanig ng takot mo, sino ngayon? Ano ngayon ang nagko-control sa buhay mo ngayon, team focus? Try to answer this question. Kung mananatili tayo na shaken, hindi unshaken, kung mananatili tayong shaken, so sino ngayon ang nagko-control sa buhay natin? Yung pananampalataya ba natin o yung takot natin? Yeah. Imagine yun, team focus. Ang ganda nun yung sinabi ko kanina. You are the face of your class. Imagine mo yun, anak ng Diyos, Kristiyano,
Hindi unbeliever. Papayag ka ba unbeliever yung bida, yung muka ng klase ninyo? Pero mo pag yung teacher ninyo, yung class advisor ninyo, pinagmamalaki yung klase mo, yung klase niyo, yung the whole class, he's proud of your whole class because of you. Dahil alam nila na meron kang paninindigan. Gusto ko rin pong basahin. Total, binuksan ko na po. Sir Maki, thank you, sir. Okay, sabi dito, Joshua 1:9. lang. Dahil, Steve. Hello, ba't sir? Okay. Kasi nakatayo lang siya dun eh. Sa alin eh, kasama natin yun. Ay, Talaga. Steve, pasok ka na, Steve. Na. Okay, gusto ko lang mong basahin. Okay? Joshua 1:9. Okay? Bear with me, Team Focus. Ang ganda ng babasahin ko po, okay? Sabi dito, Have not I commanded thee? Diyos ang kumakausap kay Joshua. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So imagine niyo, Diyos na ang nagsasabi kay Joshua. Basahin niyo man yung context niyan sa Joshua chapter 1 na yan. Diyos ang kumakausap kay Joshua. Have not I commanded? Hindi ko ba sinabi sa'yo? Huwag ka matakot. Kasi kasama mo ako, sabi ng Diyos. So imagine niyo yun, yung panahon na yan ni Joshua, nung nawala na si Moses. Imagine niyo yung pressure. Imagine niyo yung expectation. Sobrang taas ng expectation kay Joshua. Yeah. Sobrang taas ng expectation. Imagine the responsibility. O biruin mo, hahawakan mo isang nation. Ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Imagine the responsibility. Pero, do you think nakaranas kaya ng takot? Nakaramdam kaya ng takot si Joshua? Yes, he did. Kaya nga sinabi doon ng Biblia, sinabi ng Diyos, be strong and of a good courage. Courage doesn't mean absence of fear. Kaya siya courageous kasi pinili niyang gawin yung tama. Imagine yung Team Focus. In other words, si Joshua nung panahon na yan, nanatili siyang unshaken. Hindi siya nagpadala sa takot niya, kaya ko kaya to? O ikaw na nananalangin na bumalik sa church, bumalik sa ministry, ikaw na takot bumalik sa church, tinatanong mo sarili mo, am I worthy? Am I good enough para bumalik sa church? Pero ang sinabi dito, be strong and of a good courage. Ulitin ko, courage is not the absence of fear. It is a way of choosing what is right. Yeah. Nanatili siya. Alam niyang tama eh. Di ba? Bigyan ko po kayo ng mga example. Sila David. Si David, kalaban niya si Goliath. Bata yun, totoy. Oh, totoy. Biruin mo, kalaban niya, 9 feet. 9 feet maigit na lalaki. Hindi kaya nakaramdam ng takot yun. Nakaramdam yun. Si Daniel, binato siya sa lions den. Oh, sino ba namang hindi makakaramdam ng takot? Pero nagpadala ba sila sa takot nila? No. They remained unshaken. And they were courageous. They stood their ground. Sinabi ni Sir Maki kanina, kung nilagay mo yung sarili mo sa ground mo sa salita ng Diyos, mananatili kang strong and you will stay unshaken, unshakable. Sinabi ko last week, you will be unshakable at hindi ka maaalog sa mundo dahil alam mo na yung ginagawa mo tama at para sa Diyos. Diba napakaganda yan, Team Focus. Ulitin ko lang, balik ko lang yung kanina, yung sinabi ko kanina, maraming kabataan ngayon, Team Focus or Team Prep, takot kayo sa failure, takot kayo sa mangyayari sa kinabukasan ninyo, takot kayo na ma-miss out nyo yung mga nangyayari sa labas, o takot kayo sa mga maririnig nyo sa ibang tao. But remember what God said dun sa sinabi ko po sa Joshua 1:9. For the Lord thy God is with thee. The Lord thy God is with thee. As long as what you're doing is right, and it is right in the sight of God, the Lord is with thee, whithersoever thou goest. So, pag ginawa mo yung Team Focus, you will be unshaken. Hindi ka maalog, hindi ka mayanig, kasi kasama mo ang Diyos. And that changes everything, Team Focus. Amen. Hindi ka na matatakot sa future. Amen. Bakit? Kasi alam mo yung ginagawa mo ngayon para sa Diyos. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka matatakot sa maririnig mo sa ibang tao. Bakit? Kasi wala naman silang masabi sa Diyos. Sino bang haharap sa Diyos?
Hindi ka takot para sa future. Bakit? Alam mo kung sino yung nasa future eh. Sino ang nasa future? Ang Diyos. Imagine yung focus. Marami man tayo mga sinful habits ng mga kabataan. Maraming kabataan na ganyan. May mga naging habit na nila. Naging, paano bang ibang word yun? Routine. Pero yung routine magkasala. Okay, naging habit mo na, naging routine nyo na. Pero kung mananatili ka lang, doon sa sinabi ko kanina, sa sinabi ng Biblia, if you will remain unshaken, if you will choose to be courageous, kung mananatili ka na gawin mo yun, piliin mo yung tama, kahit nakakaramdam ka ng takot, hiya, or kung ano man yan nararamdaman mo, as long as it is for God, huwag ka dapat matakot. Do not be unshaken. Sinabi nga ni Apostle Paul, none of these things move me. Di ba? None of these things move me. And maniwala kayo sa Team Focus, God will bless your life. Makikita ng Diyos yung blessing. Makikita mo rin sa sarili mo na mas maraming blessing ang darating sa buhay mo. Bakit? You remained unshaken. You are courageous. Hindi ka fearful. Okay, Team Focus. Kaya, yan po, Sir Maki, yan po yung gusto ko po i-share. Yeah. Alam mo, Sir Dominic, maganda yung pinag-uusapan talaga natin dito. It's because of the reason, sabi ko nga noong nakaraan, no, ay makikita natin dito, makikita nyo dito, Team Focus, yung tinatawag nating, katulad ng sinasabi ni Sir Dominic kanina, na kapag ikaw, by the way, sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa ating programa po ngayon, no, andi dito na si Sir Steve. Yes. Amen. Palakpakan natin. Palakpakan natin, Sir Steve. Yan. Steve, welcome. Baka gusto mo bumati muna, bati ka muna. Nakalimutan ko yung kabit, sir eh. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pasensya na po late. Sir, may disgrasyang kamote eh. Kaya, Saan? so may tapat ng Dreamland. Ganon. Baka na nanaginip. Yun nga, sir eh. Naginip, dumudugo. Baka kumakatok na naman yun, ha? Kakatok na yung mamaya sa bulsa Kakatok na sa mo. puso natin. Yan, good evening po. Yan, alam mo tama yung sabi ni Sir Dominic kanina eh. Pagdating sa ganyang klaseng pagkakataon, yung being courageous, gusto ko yung sinabi mo, Sir Dominic, that being courageous, it is not the absence of fear. Alam nyo, ayan ang Sir Dominic eh. Yan ang isa sa mga bagay na kung bakit maraming kabataan ngayon ang hindi maiwasan na magpa-shake sila sa mundo. Yes, sir. Kumbaga, hinahayaan nila na ma-influensyahan sila ng mundo. Maliwanag dito, sinabi dito ni Apostle Paul, none of these things move me. Amen. Hindi niya sinabi dito that none of these things exist. Yes, sir. Kasi alam ni Apostle Paul kasi from the very beginning, hindi niya dininay yung katotohanan dito na hindi siya nag-pretend na that life is perfect eh. Yes, sir. Alam ni Apostle Paul yan kasi si Apostle Paul mismo galing siya sa buhay na ganun eh. Yes, sir. Kumbaga, ganyan yan. Dapat ninyo makita yan, Team Focus, no? Kayong mga young people na nakikinig ngayon. Life is not perfect. Kaya nga, nandiyan dyan yung circumstances, nandiyan dyan yung problema mo sa buhay, nandiyan dyan yung peer pressure, nandiyan dyan yung influences, bad influences ng buhay mo. Pero tandaan mo, Team Focus, ito ang pinaka dapat na mailagay mo sa isip mo na yung mga bagay na yan, hindi dapat yan ang magdidictate ng direction mo. Yes, sir. Tandaan mo yan. Kapag ikaw ay may tinatahak, if you have a goal, naalala ko sa, bawal kasi ilik eh, sa subject nating School of Evangelist, merong binitawan dun si pastor. Alam nyo, pag ikaw ay may siniset na plano sa buhay mo, huwag kang papayag na sa ibabaw ng mundo na ito may hahadlang dyan. Yes, Kasi it is given. Yes, sir. It is given na merong humadlang dyan sa plano mo na yan. Kasi plano ng Diyos yan eh. Yes, sir. Ngayon, kung merong hahadlang dyan, the only thing that you need to do is not to pretend na wala yan dyan. Kasi the more na mag-pretend ka na walang hadlang, the more kang mahahadlangan. Amen.
Because it is, sabi nga ng ating mahal na pastor, Team Focus, kung nakikinig kayo, mga teenagers, sabi nga ng ating mahal na pastor noon pa sa kanyang preaching, that the hardest battle is the battle of the mind. Yan ang pinakamahirap na battle sa lahat eh. Parang pag na-injury ka, ang pinakamalalang injury is not doon kung saan ka na-injury. Ang pinakamalalang injury yung nasa isip mo. Bakit? Kasi kahit gumaling na yan, you are eligible again to perform everything na dapat mong gawin. Pero kapag ang injury mo ay sumagi na sa isip mo, talo ka na kahit sa aspeto. Yes, sir. Tinan mo yung mga UFC players. Bakit hindi na sila nakaka-recover from their original state? It's because injured na ang kanilang isip. Alam naman nila na matibay na yung na-injury sa kanila. Pero pag yun ang pinuntirya ng kalaban nila, disoriented na sila. That's the way of shaking eh. Kaya nga si Apostle Paul, nakita nyo dito, hindi niya sinabi that none of this exists. Yeah. Hindi. Amen. Hindi siya nag-pretend that life is perfect. Alam niyang may problema, alam niyang may hahad lang sa kanya, alam niya may hindi sasang-ayon sa kanya. Pero anong sabi niya? None of these things move me. Amen. Di nyo ako magagalaw sa anumang sitwasyon ko ngayon. Sapagkat yung mga pangyayari sa ibabaw ng mundo na ito, teenagers, you listen carefully. Yung mga pangyayari sa school, Yes, sir. Come on. given na yan eh. Amen. Nandiyan dyan na yan. Asahan mo na may kukontra sa'yo. Asahan mo na merong hindi sasang-ayon sa'yo. Asahan mo, kanina, sinasabi ni Sir Dominic, asahan mo na pagtatawanan ka. Yes, sir. Ngayon, ito, kung sakaling nakalimutan nyo lang, nais kong sabihin sa inyo, Team Focus, nasa mundo kayo na kapag gumawa ka ng tama, tatawanan ka. Amen. Amen. Nasa mundo kayo na kapag gumawa ka ng tama, tatawanan ka, at kapag hindi ka gumawa ng tama, sasang-ayunan ka. Oh, yeah. Ganyan ang mundo na ginagalawan ninyo ngayon. Yes, sir. Ngayon, kung kayo ay magpipretend, okay? Kung kayo ay magpipretend na wala iyan sa mundong ginagalawan nyo ngayon, mas lalo kayong mahihirapan. Yeah. At ang hindi ninyo malalaman, Team Focus, mas lalo kayong maaalog ng mundo. Amen. Bakit? Sabi ko nga sa inyo mas madidisorient kayo. Darating dun sa point na, bakit akala ko ba maganda tong ginagawa ko? Kung maganda tong ginagawa ko, bakit walang sumasang-ayon sa akin? Yes, sir. Ako na nga yung nagpipray, ako pa yung tinatawanan. Yeah. Ako na nga yung naghahayag ng magandang balita. Ako pa yung nilalayuan. Di ba? Familiar ba sa mga CSI, mga Christian Soldiers Impact College and High School? Familiar ba sa inyo 'yon? Kayo na nga yung naghahayag eh. Di ba? Kayo na yung nagsi-share ng gospel. Kayo na yung naghahayag ng magandang balita. Yung lumalabas sa bibig nyo maganda, pero kayo pa yung nilalayuan. Sino pa yung mga sinasamahan? Yung mga hindi may mga tao na hindi sila nagsasabi ng maayos. Kung sino pa yung palamura, sila pa yung maraming kaibigan. Ikaw na nagpipray, ikaw na yung gumagawa ng tama, ikaw yung walang kaibigan. Pag ganyan kasi ang mundong ginagalawan nyo ngayon. And you must not pretend that it is not happening. Amen. Pero tandaan nyo ito, just like what the Apostle Paul said, sabi ko sa inyo, di ba, last week, iisa-isahin natin yan. Sabi ni Apostle Paul, I will not pretend na wala yan dito. Alam ko nag-i-exist yan kasi alam kong ngayon nandito na ako sa kalagayan na to, I know that I will be persecuted. Because before, I am the one who is persecuting them. Ngayon, nandito ako, kasama nila ako, I will be persecuted. I will be going to jail one day. I will be, ikakamuhian ako, lalayuan ako ng mga kaibigan ko, maraming mawawala sa aking title sa ibabaw ng lupa na ito. Alam ko mangyayari yan, and I will not pretend that it's not gonna happen. But ang sabi ni Apostle Paul, none of these things move me. Amen. Tandaan nyo yan, Team Focus. Ano man ang ginagawa nyo ngayon, sipin nyo, sa ganyang edad ninyo, you know how to stand already. Amen. Wow. Amen. Wala nang makakatulak sa inyo. Yeah. Naalala ko, nung Friday, si Francis,
kalaro namin ng basketball si Francis. Siyempre, maliit siya. Akalain mo, ang nagbabantay sa kanya si Sir Conrad. Na hindi ko nga alam kung umabot na ba siya sa bewang ni Kuya Conrad. Oh. Ilang beses siya nabubutata, ilang beses siya nasusupalpalan. Pero nung sabi ko sa kanya, huwag kang mag-hold back. Sige lang, gumalaw ka, huwag kang matakot. Kapag libre ka, kumpiyansa, itira mo. Oh. Huwag kang matakot na mabutata. Pambira, si Jordan nga nabubutata eh. Sino ka? That's right. Di ba? Huwag kang matakot. Sige, pag kinakailangan mo sumalaksak, isalaksak mo. Pag alam mong kaya mo, ibitaw mo. Kapag pumasok yan, edi may score tayo. That's how simple it is. Di ba? Oh, kapag nakalusot ka dyan, kaya nung nakaraan, nung Friday, may mga times na pinapabayaan siya. Anong ginagawa ko? Tira mo. Pag alam mong wala kang bantay, itira mo. Huwag kang matakot. Kaya may mga times na pumapasok yung tira niya. So ano nangyayari ngayon? Eh di nanalo kami at the end. At the end, lamang kami. At the end, nakakashoot siya, di may score kami. Man. Di ba? Nung alam ko, di ba siya yung merong isang game na, tatanda mo ba na siya yung winning shot? Di ba? Meron, di ba? May isang game, di ba? Yeah. May isang game na siya yung nag-winning shot nung Friday eh. Tama, siya. Sa ilalim pa yun. Di ba? Yung first game, sa ilalim pa yun. You see, sabi ko, huwag kang matakot. It's very normal. Maliit ka, pero huwag kang magpapabata. That's why, kaya ka, hindi porket maliit ka, hindi mo na kayang talunin yung mga yan. Tingnan ninyo. Yung bilis niya, sabi ko, yung likot mo, gawin mo, yung dribble mo, gawin mo, gumalaw ka, huwag kang mahihiya. Huwag kang matakot, kumpiyansahan mo sarili mo. Kasi, given yun, hindi niya pwedeng irason na, ang laki kasi ng kalaban eh. Basketball yan eh. Natural may malaki dyan, kasi basketball yan. Yeah. Di ba? Natural may malaki dyan. Natural may malaking katawan dyan. May matangkad dyan. Natural na mabubutata ka. Natural na sasablay ang tira mo. Because it's a part of the game. Pero isipin mo. Tingnan mo. Siguro pag 100%, pag tinanong mo siya, kaya niyan sumagot na na-enjoy niya yung laro niya nung Friday. Yeah. Bakit? It's because of the reason, hindi siya nag-pretend na wala doon si Sir Conrad. Kasi kung gagawin niya, magpipretend siya na wala dyan si Sir Conrad. Alam niyang nandiyan dyan si Sir Conrad. So, ano mangyayari sa kanya ngayon? Mai-stack siya. Isipin mo, ang lit-lit ng bata, babantayan ni Sir Conrad. Hindi mo rin naman pwedeng sabihin na huwag siyang bantayan ni Sir Conrad. Kalaban siya ni Sir Conrad. Yeah. Part of the game ni Sir Conrad is defense and offense. So, it's part of the game. Man. Kumbaga, kung titingnan mo, if Francis will pretend na wala doon si Sir Conrad, mas lalo siyang mai-stack. That's right. Sa tuwing lalapit sa kanya si Sir Conrad, disoriented na siya. Pag dumi pa yun si Kuya Conrad, sa liit nun, saan pupunta yun? Pag tumaas ng kamay nun, paano patitira yun? You see, nandiyan pa si Aris, nandiyan dyan, sino ba yung mga kalaban pa namin nun? Kakampi pala namin si Jabez. Marami pa. Si Hartley nandun doon. Ang daming mas matatangkad sa kanya. When it comes to katawan, mas malalaki sa kanya. Nga lang, mas may utak siya. That's right. Team focus, if you are getting the point, makinig. If you are getting the point, Kristiyano ka eh. That's right. There we Amen. go. Ibig sabihin, mas may utak ka dapat kaysa sa mundo. Yes, sir. Ganun lang yun. Pag tinapat mo ang sarili mo, hindi hamak, mas malaki sa iyo ang mundo. Hindi kasi atlas na hawak mo yung mundo. Ano kasi, papagad? Diba? Pag tinapat mo yung sarili mo, kailan ka lang pumasok sa school na yan, tapos sasabihin ni pastor, manalangin ka? Bago ka pa isinilang yung date ng school nyo. Mas matanda pa sa magulang mo. Kailan na-establish yung mga universities na yan? 16 pa. Ganun-ganun pa yung mga mga date nila. Ano ba yung halos kasing edad ng Bible? 16 UST. Uste. Di ba? Halos kasing edad yan ng Bible na hawak mo ngayon. Isipin mo yan. 1611 mismo. You see that? Tapos papasok ka dyan, sasabihin mo, magpipray po ako bago mag-start ang klase. Wow. Abay, sagot sa'yo niya, who you? That's right. Sino ka? Pero kung magpipretend ka na wala yung mga yan, mas lalo kang matatakot. Amen.
mas lalo kang maaalog ng mundo. Do not pretend that problems, peer pressures, things of this world doesn't exist. No, ang pinakamagandang ilagay mo sa isip mo, yang mga bagay na yan, hindi yan ang magdidictate kung saan ako pupunta. Yes, Yeah. sir. Kaya nga ang challenge ni Pastor Hill, di ba? Mag-pray ka, simulan mo sa klase mo. Oh, makinig ka kasi kay Pastor. Ang gusto mo kasi kaagad buong school eh. Classroom nga muna nga. Principal. Hinabi ang classroom nga eh. Oh, section mo muna. Bago yung buong school, darating ka dyan. Man. Believe me. Oh, ito na mo si Apostle Paul. Stay on it. Saan nagsimula ito? Sa road at Damascus. Doon siya after nun. Kinumand siya to go. Kanino? Doon sa isang tao. Nagpagamit, ginamit ng Diyos. O ilang churches ang na-establish? Amen. Ilang churches ang natulungan? Ilang Yeah. mga Kristiyano ang lumago? Yep. Man. Di ba? Who is the greatest missionary that ever lived? Apostle Paul. Yep. See that? Oh, may bungang dalawang pastor. Si Timothy at si Titus. See that? Hanggang sa atin. Oh. Di ba? Eh, Hanggang sa atin. kung iisipin mo. Man. Man. Oh. Ngayon, si Paul. Ay, hindi pala. Oh, ngayon Brother po. Oh, ngayon isipin mo, naiimposiblihan ka sa galaw mo. Oh, sige lang. Man. Pinagpipray ka ni pastor sa classroom mo. Sunod niyan, pag may nakarinig, tulad nung nangyari kay Sister Alex. Sister Oy, Alex. Oh. Amen, Sister Tingnan mo, Alex. nag-stand lang siya. Ngayon, ano na ang ginagawa? Siya na ang nilalapitan para mag-pray ka before we do this. Pastora. Di ba? Sabihin na natin ganun. May mga nicknames ka na sa kanila. It doesn't matter. Eh kahit naman anong gawin mo, may nickname ka eh. Yeah. Lagi kang may alias eh sa mundo na ito. Gumawa ka ng tama, may alias ka. Gumawa ka ng mali, may alias ka. Alias good boy. Oh. Kung bibigyan ka ng alias, anong gusto mo alias? 'Di ba? Man. Totoy Golem? Oh, gusto mo alias? Oh. 'Di ba? Kaya kung makikita ninyo, Team Focus, this is my point. Huwag kang mag-pretend na ang lahat ng yan hindi nag-i-exist. Lahat yan nag-i-exist. But just like Apostle Paul said, learn to stand your ground and say, none of these things move me. Amen. Man. Amen. Huwag kang magpapaalog, sabihin mo, okay, sige, peer pressure, kaya kong tumayo, kaya kong graduate sa eskwelahan na ito nang hindi ako nagko-compromise. Amen. Kaya kong matapos ang SEM na ito na hindi ako nahahaluan ng gantong klaseng it's Amen. only by the grace of God. Yes, sir. Amen. Kapag sinabi mo sa sarili mo that none of these things can move you. Yan ang tatandaan mo. Huwag kang magpipretend. Huwag kang magpipretend na hindi yan nag-i-exist. No. Lahat yan nag-i-exist. The most important thing that you need to do is to not let this world, the things of this world, dictate ng direction mo. Oh. Ano bang purpose mo? Ba't ka nag-aaral? That's right. Amen. Yun lang, accomplish mo. Marami yan. Sisirahin ka, guguluhin ka, etc., etc. Pero huwag kang papayag. Yeah. Amen. Tandaan nyo yan, Team Focus. Brother Jay. Amen, amen, sir. Napakaganda ng ating pinag-uusapan ngayon, Team Focus, no? It's all about standing up in a disorienting world. And nakita ko yun kanina. Teka lang, sabi ni Sir Joe, Francis noted. May tinatawag mong malakas sa third floor. The Joker. Sir, Patay. ang coach yun, si Boss Atan. Import. Ay, nako. Go ahead, Jay. Ayan, amen, amen. At una nakita ko, is one of the saddest truths. Bagamat hindi man, mahirap man siyang lunukin, Team Focus. Pero, dahil ngayon ikaw ay Kristiyano, the world will always be against you. Amen. Isa sa mga, ako natutunan ko to at a very young age dahil palaging sinasabi sa akin na, ako kasi gusto ko sir na, di ba, pag nasa labas ka, bilang isang kabataan, tayo ang gusto natin, mag-fit in tayo. And the thing is, nakita ko sa ating pinag-usapan ngayon, you will never fit in dahil hindi ka na nga sa mundo na ito. And the world, ang gagawin niya sa'yo, it will always be against you and it will always try to take God's purpose from you. It will shake your very being.
Kasi nga, hindi ka na taga dito. Sabi nga ni kanina, di ba, si Kuya Dom, pag nahabol ka, anong gagawin sa'yo? Kakalugin ka. So, ang gagawin mo, huwag kang magpahabol. Huwag kang magpahuli. Di ba? Hindi sa'yo. Huwag ka Sa mundo. magpapa-holy. Holy. Yan. Pero isa kasi, sir, na-realize ko kanina, sir, habang nag-uusap, sinasabi yung dalawa ni Sir Dom, is, madalas na ginagawa ng mga kabataan ngayon is they will try to fit in. Amen. Alright? They will try to fit in kasi akala nila na pag nag-fit in sila, mas madali nilang ma-share yung yung message ng Panginoon sa ibang classmate. Ako, guilty ako diyan. Tawag dyan, modern Christianity. Oh, yun, sir. Ako guilty ako diyan noon kasi akala ko para mag-share, kailangan mo munang kaibiganin. Which of course, okay na yun. Merong advantage pag kaibigan mo. Pero the truth is, kung kailangan mo mag-compromise para maging kaibigan, and then pag naging kaibigan mo, dun mo palang sharean, paano na yung mission mo? Yeah. Paano na yung purpose mo bilang isang kabataan na mag-stand? I see it this way. Pag nag-compromise ka sa standard ng mundo, you are standing on the very unstable ground ng mundo. When in reality, dapat kung saan ka tumatayo is yung unshakable ground ng Word of God, ng totoong Christianity. Ito pakinggan nyo. Pag kayo ay gumawa ng gamit, pag gumawa kayo ng something sa mundo na to, na ang foundation nyo ay yung mundo, hindi yan magtatagal. And no matter gaano mo man sabihin na, kailangan ko to gawin kasi kailangan ko mag-fit in. Pag nag-fit ito, isipin nyo, kung kasama mo na yung mga gumagawa ng mali, paano ka paggagawa ng tama? Kung i-allow mo yung mundo na tanggalin yung purpose mo by replacing it with its own temporary pleasure, paano mo pa magagawa yung purpose ng Panginoon sa buhay mo? When you do that, pag nag-compromise ka, you are standing on unstable ground. Pag unstable yung ground na konting kalog mo lang, di ba? Pagka lumilindol, kahit gaano man ka lalim ng foundation ng building, kung malakas talaga yung kalog ng earthquake, mahuhulog talaga yan. Di ba? Ikaw na young people, isipin mo, pag ang foundation mo, kahit gaano man yung kalalim, kahit gaano mo sabihin na, okay na ako sa mundo na to, may trabaho na ako, may pambuhay na ako, the point is, mundo pa rin yun. Amen. And dahil mundo pa rin yun, pag dumating yung sinasabi ni Apostle Paul na tribulations, pwede kang ma-move, pwede kang ma-shake. No? And so, saan dapat tayo tatayo? Very simple, sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya nga dito sa John, sabi ng Panginoon sa Bible, John 16, verse 3, "And these things will they do unto you," referring to persecutions. Sabi niya, "They will do unto you because they have not known the Father nor me." Hindi nila kilala yung totoong Diyos. At dahil hindi nila kilala yun, sabi nga dito, they will, sabi dito, saan na ba yun? They will, sabi niya nga dito, "The time cometh that whosoever killeth you will think that they doeth God's service." Sa sobrang different ng inyong paniniwala sa mundo, akala nila pag kayo ay inapi nila, pag kayo ay tinawanan nila, pag kayo ay pinahiya nila, akala nila tama pa yun. Kasi nga, hindi sila kagaya mo na Kristiyano na. Pero, anong sabi ng Panginoon? Sabi niya dito, "These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Imagine yun, Team Focus. Yung Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa'yo ng peace has overcome the world that giveth you tribulation. And yun yung sabi ko, napakaganda nun kasi sabi nga ni Kuya Dom, courage is not erasing yung fear, but it's facing that fear. And what better foundation para i-face mo yung mundo than Jesus Christ? Amen. And I think, yun lang sir, yun lang po yung dyan sa unshaken. If you want to be unshaken in this world, stand on the principles Yeah. of Jesus Christ. Amen. Sir Steve? So sabi nga ni Sir Joe dito, a pretentious life is not a victorious life. Totoo yun. Yeah. Totoo yun. Kaya nga si Apostle Paul, naging victorious siya sa buhay niya. Kasi hindi siya nag-pretend na walang
walang trouble sa buhay niya. Yeah. Hindi siya nagpretend na walang persecution. In fact, nagsasabi na isa sa mga account na sinabi niya na kapag namuhay ka ng para kay Kristo, magsasuffer ka na ganyan. Yeah. Yeah. Which is sinabi rin naman ng Panginoong Kristo. Take up 'Di my ba? cross. Na kapag nangyari yan, talagang kapag namuhay ka para kay Kristo, lugi ka Yeah. sa mundo na to. Yeah, sa mundo na to. Lugi ka sa mundo na to kung titingnan ang mundo. But the truth of the matter is, hindi ka lugi. Yeah. Hindi ka lugi. Kasi nga, anong sabi ni Apostle Paul? Yung pinagmamalaki ng mundo, yung pinakakinakatakutan ng tao, which is the death, wala na, napagtagumpayan na ng Panginoong Yeah. Kristo. Yung grave, wala ng victory. Yung death, wala ng sting. Cobra na lang. Yung blue. Yung blue. Rice. Yes. Yes. Buti pa yung cobra, may rice. Yung sting, wala. Kaya pag uminom ka ng sting, patay ka. Pag uminom ka ng cobra, rice. Yan. This portion is brought to you by... Sponsored by... di ba? Yeah. Kaya nga, kapag alam mo kasi, tama yung sinasabi ni Sir Jay You cannot stand kapag nag-pretend kang walang mangyayari sa'yo. Oh, yeah. Ayan. Kasi alam mo, both yan Pag nag-pretend ka na wala yung mga bagay ng mundo na ito, isa lang ibig sabihin yan, takot kang iwanan yung mga bagay sa mundo na to. And you want, ang mahirap niyan, kapag nag-pretend ka, Sir Dominic, Brother Jane, Brother Steven, sa mga nanonood, kapag nag-pretend ka na walang ganitong mangyayari sa mundo na alam mo namang meron, if you stand for Christ, ang mangyayari niyan, magjo-join forces kayong dalawa. Magfu-fusion kayo ng mundo. Kaya later on, you realize, kaya parang minsan hindi mo maramdaman na, wala naman nangyayari okay naman kami. Kasi hindi mo alam, nakasakay ka sa likod. Kabilang ka na. You belong. You belong to them. 'Di ba? Yan yung pinakamalala sa lahat. Kaya yan ang pinakatatandaan ninyo Kaya nga makikita nyo dito. Maganda to sinabi ni Brother Jay. Hindi dito to Ayun pala. Sabi dito, Apostle Paul, sabi ni Brother Jay at Bingola, Apostle Paul kept his unshakable mind and untroubled spirit through the Word of God. Amen. Which is true. Kaya ka nga may salita ng Diyos ngayon. Yep. Ano pang sabi ni Sir Zhao dito? The Apostle Paul never compromised with the world. He arose against the world. Yeah. Di ba? Kaya, yan yung sinasabi ko sa inyo, Team Focus. Meron kang salita ng Diyos, bakit ka magpapashake? Sa mga susunod, madadaanan natin yan. Sabi ni Sir Jao, monster lang sa kalam. Wala na, sir. Hindi na monster. Alam mo ano na ngayon? Prime. Yan. Yan na ngayon. Yan ang pinaka, na ngayon. Brother Steven, sabi Thank nga. you po, sir. Say. Ayan. Magandang gabi po. Hey! Kalma. Kalma lang. Yeah. Okay. Thank you po. Magandang gabi muli sa bawat isa sa Welcome. ating lahat. Welcome sa akin. Ayan. Napaganda na nga pinag-usapan natin. Ito yung after last week, yung ating introduction sa ating topic. Napakaganda ng mga sineshare nyo, Sir Maki, Sir Dom. Ito na, sir. Ito na. Huwag niya salita na nga yung tao Yan. Napaganda na nga pinag-usapan natin, Unshaken. Kung iisipin natin mga young people, kung maghanap tayo sa Bible ng tao na, or Bible character na hindi nakaharap ng mga problema, wala tayong makikita ng ganun. Sinabi nga dito, ay normal lang yung dumating yung problema, yung mga challenges sa atin. Kasi kung hindi tayo nakakaranas ng mga young people, baka hindi kayo tao. Yeah. Kung hindi kayo nakakaranas ng problema. Sabi nga ni Sir Maki kanina din, ay yung mga ano ba tawag doon? Nawala bigla sa isip ko. Ay mga young people, normal na dumadating sa atin yung problema. And isa pa, halimbawa, for example, pinag-uusapan nga natin and sa atin ni Pastor Riley, in-encourage tayo na mag-stand tayo sa ating eskwelahan. And isa doon ay tinuturuan niya tayo kung paano tayo magpakilala sa ating eskwelahan. Sabi nga nila Sir Dom kanina, and ni Sir Maki, maraming pangalan ang itatawag sa'yo. No? Pero kung tayo doon pa lang sa tawag ng mga
tao na nasa paligid tayo ay nagpapashake tayo, hindi tayo makakapag-stand. Kaya tinuturuan tayo ni Pastor Hill, paano ba natin, and dito sa ating programa, paano natin na hindi mangyayari sa atin na maalog tayo ng mundo, mga young people. And kung mga young people, kung nararanasan natin na yung buhay nating Kristiyano ay parang easy-easy lang, no? Parang inisip natin, sabi nga ni Brother Jay kanina, kung gusto natin ma-win yung mga kaklase natin, kinakaibigan natin sila. Ano? Pero kung from the start, ito, may mga tao, may mga estudyante, ito parating na yung pasukan, no, mga young people. Sabi nga ni Brother Jay, Kailan pasokan niya? next week na, sir. Ikaw? August, sir. August? Sana. Ay, sir. Hindi, late kasi sila nagbakasyon. Late kami Iba yung nagtatapos, school sir. year nila. Ayan, ganun. Oh, ito, palagi kong last week sinabi ko rin, parating na yung mga pasukan sa mga college student. Iba kasi yung battle ng para sa akin yung nasa high school ka tsaka yung nasa Yeah, college ka. definitely. Totoo naman Totoo, yun. totoo. Ito mga young people, no? Kung tayo magpapadala or hayaan natin na lumagpas lang yung oras, no? Nangyari kasi sa akin yun na parang katulad ni Brother Jay, sabi ko, siguro kung kakaibiganin ko, mas madali. No? Pero mga young people, wag natin iisipin kasi iniisip agad natin kung ano yung iisipin sa atin ng ibang tao. Lalo na hindi natin sila kilala. Pero yun nga, sabi nga dito, bilang Kristiyano, normal lang yun na dadating yung mga bagay na yun. And expect na natin yun, na dadating yung mga problema na yun. And wag tayo na Jablo. Darating ang Jablo. Dumating Uy. na nga. Dumating Hindi na. ko ini-expect. Huwag ka mag-pretend na walang Jablo. Yun. Upo yan sa harap mo. Grabe. Huwag tayo magpapashake. Huwag ka magpapasay kahit siya may mohawk pa ang gupit niyan. Ay, nako. Hurra! Na-shake kasi yung barbero, sir. Ayan. Ano yung mga young people? Dito sa ating programa, tinuturuan tayo na kung ano man yung mangyari, huwag natin iisipin agad parang iniisip agad natin yung future eh. No? Tindin mo, iniisip mo na yung future. Oh. Huwag tayong magpapa-apekto sa mga anong tawag dito, mga sasabihin ng ibang tao. Hindi pa nga nila sinasabi, nasa utak mo lang sinasabi. Yeah. No, sabi nga pinaalala ni Sir Maki yung preaching ni Pastor, nagsisimula sa isipan natin yung battle. Kaya doon pa lang sa isipan natin naalog na tayo. No, and katulad ng sabi ni Brother Jay kanina, kung yung foundation natin is unshakable, isipin natin, i-check ulit natin yung sarili natin. No, bilang Kristiyano, dapat ang foundation natin ay yung Panginoon. Amen. No? Amen. And yun dapat ang foundation natin, wala nang iba. Yeah. Kasi kung yung foundation mo naalog, i-check mo. I-check mo yung salvation mo. And pero hindi naman ibig sabihin na Kristiyano ka ay easy na lang, madali na lang. Hindi dadating sa yung pagkakataon na aalugin ka ng mundo. Sabi nga natin, normal lang yun mga young people. And wag tayong magpe-pretend na hindi normal yun. No? Wag tayong magpe-pretend na okay lang lahat. Tama. Isipin natin na, grabe, hindi mo hugot yun. Ha? Hugot daw, sir, hugot. No? Huwag tayo magpe-pretend, no? At napakahirap yun nagpe-pretend tayo, lalo na, sabi nga, bilang isang estudyante, nagpe-pretend ka bilang isang Kristiyano, nagpe-pretend ka sa school nyo na nag-fit in ka. Mahirap yun. Kunwari, tinatry mo na mag-fit in, nagpe-pretend ka na parang unbeliever. Meron yun nagpe-pretend na unbeliever. Yeah. Kahit Kristiyano ka na, hindi possible yun. Kaya mga young people, para sa akin lang, gusto ko lang i-share sa atin. Katulad ni Paul, no? Ito na yung example natin. Meron akong may isa akong Bible character na gusto i-share, pero siguro sa sunod na yan. Pero Amen. eto nga, dito pa lang sa verse, kung sinong nagsabi nito, doon pa lang may matututunan na tayo, no? Kay Paul. Maraming pagsubok na dumating sa kanya. Biro nyo, isipin natin, kung sino si Paul, mataas na yung narating niya eh. But nung nakilala niya yung Panginoon, and ang nangyari, lahat ng mga kasama niya na umuusig sa Kristiyano, sa mga Kristiyano, is naging kalaban niya na. Isipin mo, kung kaibigan niya pa lang, isipin natin, si Paul is napakakilalang tao. And maraming kilalang tao si Paul. Mga famous na tao, maring mga politicians, ganyan, di ba? May connections. Oo, marami siyang connections na mga matataas na tao. Isipin mo yung mga kalaban niya. But si Paul, simula nung nakilala ni Paul, ay yung si Kristo, ay hindi niya hinayaan yun na mabago yung isipan niya, yung decision niya na tinanggap niya si Kristo.
katulad lang ni Paul, no? Titignan natin si Paul kung paano siya nag-stand. Kaya dito sa ating programa ay sana matutunan din natin 'yon, kung paano si Paul nag-stand. And hindi niya hinayaang nagpaalog siya sa mga sabi natin, mga banta sa kanya. I believe dumating sa buhay niya 'yon na nagkaroon ng mga maraming pagkakataon and at some point na siya nga ay nakulong, 'di ba nga mga young people. Pero hindi yun yung nag-stop sa kanya, mga young people, para magpatuloy sa kung anong gusto mangyari sa kanya ng Panginoon. Ganon din sa atin, mga young people. Tayo ay china-challenge ni Pastor Hill. Mag-pray pa lang, yun pala yung gagawin natin. Mag-lead tayo ng prayer every start ng classes natin. And mahihirapan lang tayo, mga young people, kung iisipin natin na hindi natin kaya. And iisipin agad natin yung mga hindi pa nga nangyayari. Yeah. No? Nag-overthink tayo. Nasa utak lang yun. Nasa utak na agad natin. And doon pa lang natatalo na tayo, nasi-shake na tayo. Wag natin isipin yung mga mangyayari na hindi maganda, na magiging against sa'yo. Normal lang yun, mga young people. Ayan, at wag natin nahayaan yun na mag-change, or sabi nga ni Sir Maki, mag-dictate sa atin na kung ano yung dapat gawin natin na sinasabi ng Panginoon. Yun lang, sir. Yeah, kaya sa lahat ng mga team focus dyan, no, sabi dito ni Sir Jao, sabi ni Sir Jao dito, your difference will set the curiosity to other young people. Yeah. Ano meron sa Christianity mo? Ba't parang iba ka? Yes, The sir. question you make them ask you. Yeah. Yan. Yung sabi ni Pastor. So, ha? Sabi rin ni Pastor kagabi Yeah, sa amin. yeah. Sa meeting. Totoo to. Totoo kasi to, young people eh. Kasi, alam nyo ba, sabi ko nga sa inyo, may mga nakakausap tayo ng mga famous in this world na shoutout pala kay Raph Davis. Gulat kayo, sinoutout ko si Raph Davis. Kilala ko yun, kaibigan namin ni Dominic yun eh. Wow. Hindi ko alam kung natatanda ka pa nun, pero kausap ko siya eh. Hindi mo pala ako nakapag-reply sa kanya. Kita ko may message siya eh. Yung di na kasi ako may-ari ng iPhone eh. Sheesh. Oh. Walang laro yun eh. Hindi ko alam ba't na-download ng mga laro eh. Puno na yan. Instant, 3 laro agad. Ilan gig yan? Hindi ko alam, 512. So, Ubus na yan. tinan nyo, team focus. Kausap ko siya sa una. Kasi, meron kasi akong pinapanood na so nakita ko siya pumunta doon. Kamustahin ko nga to. Ay, kilala niya ba ako? Kaya shoutout sa'yo. Tatag kita sa susunod. Tapos marami pa. Pero may kita ninyo, team focus. Yung Christianity nila, gusto nilang matawag ng Kristiyano. Pero sabi nga ni Sir Jao, parang wala ka nang makikitang pagkakaiba sa kanila. Kumbaga, ito pala yung basis ng Kristiyano. Kung titingnan nila yon, tama ako. Tama ako kung si Kots ang basis ng Kristiyano ko. Tama ako. Pero sabi nga ni Sir Jao, have something in their mind na mapapatanong sila, nagpapakilala akong Kristiyano, nagpapakilala tong Kristiyano, ba't parang iba to? Di ba? Amen. Ba't parang iba to? Because, alam niyo ba ang sa kanila? The saddest part about the modern Christianity na tinuturo ng mga influencers kuno. Okay. Ang pinaka nakakalungkot na bahagi niyan is this. They are pretending that none of those things na pinag-uusapan natin exist in their life. Kaya nga, meron pa rin silang katagang, if you cannot beat them, join them. And if you want to get them, join them. That is a very wrong principle. Oh, yeah. Young people, tandaan ninyo, lalo na sa edad ninyo, teenagers, kasi ganito lang kasimple yan eh. Kung totoo yung sinasabi nila na para makuha mo sila, sang-ayunan mo sila, kung totoo yun, sana walang napapahamak na taga... That's right. Amen. Sana walang nawawala sa ministry. Sana walang napapahamak na Bible school student. Wow. Sana walang napapahamak na may ministry sa church. Pero bakit nawawala sila? It's because those things are lies. But, again, hindi mo kailangan mag-pretend na wala yan. Ang kailangan mo lang is to stand, Amen. to be courageous, and to not compromise. Yan yung mungkahi namin sa inyo ngayong gabi. Because, ang pinakamagandang ilagay mo sa isip mo is not to pretend that those things doesn't exist.
ang pinakamagandang ilagay mo sa isip mo ngayon, those things cannot move you. Amen. Amen. Yan ang pinakamagandang Amen. tandaan sa lahat. Okay? So itutuloy natin ito next Thursday. And ako'y naniniwala na sa lahat ng mga sumubaybay sa atin, sa ating programa ngayon, ay kayo ay na-bless both actual and virtual. No? Kayong mga nandito sa studio, samantalahin nyo yan. At talagang iba pa rin ang live. No? Kaya I would like to encourage, kung meron kayong time na pumarito sa live, mas maganda. Okay? And abangan ninyo, we're gonna take this program back to the old school. Amen. No? Kuya. At mayroon tayong mga ibabalik na part sa ating programa, and you will love this program. Okay? So again, sa lahat po ng mga sumubaybay sa atin, Facebook, sa ating Google Meet, nandiyan ba sa Google Meet? Natin, sino ba ang nandiyan dyan sa Google Meet natin ngayon? Meron ba? At magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, sa lahat ng mga nandiyan dyan sa Google Meet, magandang gabi sa inyo. At sa ating Deaf and Mute Ministry, pakisabi na lang, good evening. Yan, of course, sa Tribe of Dan, yan, sa Agdon Station. Then, sa Magandang Ay, gabi. No, dyan pa. Yan, wala na. Ayun, nagano. Si- Baka nasa biyahe. Si Danzel. Si Danzel? Sa Asan? biyahe. Ayun, sir. Ayan, yan pala. Yan. So, biyahe, ayan. nasa biyahe. Magandang gabi. Yan, at least hindi sila nawawala. Amen. Keep it up. And of course, sa lahat pa nandiyan dyan, kay Ian at kay Cherry yan, si Danzel, nandiyan dyan, ay magandang gabi sa inyo. Alright? So, of course, ganun din sa ating mga nasa Facebook Live. Maraming salamat po sa mga nakipag-interact with us. Sir Jao, thank you Amen, for Sir Jao. being with Amen. us this evening. At of course, in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program Team Focus Staying Alive, ako po inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir Dominic, Brother JJ, and Brother Steven. See you on the next episode of your favorite evening program. This is Team Focus Staying Alive. Keep in touch, Dominic. So ito, magandang gabi, Team Focus. Magandang gabi, Team Focus. Ano mo na topic ko? Magandang gabi, Team Focus. This is Dominic. Just 1 minute. Teka lang, isa-set up ko yung ating orasan. Ha? Okay. Magandang gabi ulit, Team Focus. This is Brother Dominic, and this is the 3rd episode ng Dominate, and this is our guest for tonight. Pakitutok na lang. Si Mr. Aris. Mr. Aris. Good evening po, Brother Aris from Westbank Family and from Valiant Ehud. Amen. Valiant Ehud of Pira. Shoutout mo. Steven. Boss. Anyway. Ayan. For 1 minute, Aris, i-share mo sa akin kung ano talaga yung tumatak sa'yo. Kaya sabi ko, stuck na alis. Okay lang, pala ang notebook. Basta 1 minute, i-share mo lang kung ano yung, kung gaano kalaki ang blessing sa'yo na staying alive. For 1 minute. 1 minute starts now. Malaking blessing po yung staying alive sa akin po. Ever since nung nag-attend ako last year. 1 year pa po ako dito sa church and 1 year plus na po nag-attend ako staying alive. At yung greatest impact po talaga na natutunan ko sa staying alive is yung mga monthly and quarterly lessons. For example, yung pinaka-recent na topic, yung first, is unshaken. And, ano nga ba yun? Unshaken na yung mga principles na natutunan natin sa church, dito sa program na Staying Alive is dapat hindi tayo mapadala sa mga mga bagay-bagay sa labas. Kung ano yung itinuro ay panindigan. Yung topic naman, yung second quarter? Yung digital silence na hindi magpa-apekto sa ingay sa labas. Same lang siya sa unshaken this quarter na huwag magpadala at manindigan talaga sa itinuturo nila. Sir Maki,
Sir, Timer. okay lang. Okay. Stop natin yan. Thank you sa iyo, missionary, Brother Aris. Thank you naman. Praise the Lord. Una-una sa praise the Lord kasi meron kang na-share, meron kang natutunan. I hope Team Focus kayo mga nanonood dyan sa bahay ninyo at least meron kayo natututunan tulad ni Brother Aris. Actually, hindi nga to sa bahay nanonood. Dito talaga live audience to Anyway, that's 1 minute. Thank you, Brother Aris. Last 1 minute. Thank you so much, Team Focus. Sa susunod ulit na episode ng Dominate. Well, I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good? Good, good. Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit.